lang naman po tayo ng isang reaksyon, no? Part 3 reaction dito sa mata pobreng sponsor na to na bumabatikos sa ating number 1 charitable na si Pugong Biyahero o si Sir Paul. Again, good morning, good afternoon at good evening po sa inyo kung saan man po kayong mga bansa. Guys, ito po, kami po ay nagbibigay ng reaction. Sabi ko nga ito ay awareness, no? Awareness po ito sa mga sponsor at lalo na po sa mga nagcha-charity rin, no, na kung meron po tayong makilalang ganitong tao at bago po tayo sana makipag-transaction din sa mga nasa ibang bansa na hindi naman po natin talaga sila lubos kilala, alamin po natin kung ano ang kanilang mga pagkatao at ang kanilang mga demands. Kasi baka makatagpo kayo ng ganitong isang sponsor na nuknukan ng yabang at nuknukan ng mata pobre, no? Kung sobrang nilait ang pagkatao ng ating mga kababayan dito, no, na mahihirap, ang mga 4Ps, tapos kung sino-sino pa mga pinagbababanggit niya na mga pangalan, pati militar, kinaladkad niya rito sa social media, mga doktor, mga pare, pati mga kamag-anak niya na hindi naman kasali dito, ay kinaladkad niya, no? Pero ang talagang punot dulo lang naman po nito ay itong package niya na hindi binigyan pansin ng ating Pugong Biyahero dahil sabi ko nga, at sabi rin ni Sir Paul sa kanyang vlog, marami siyang katransaksyon at hindi lang ang package nito ni Madam Mata Pobre ang kanyang inaasikaso. At nakita nyo naman po, I think 1 day ago o 2 days ago, meron po siya mga upload na galing sa iba't ibang mga sponsor na package na ipinamahagi niya naman po ito sa kabundukan kung saan nandoon nakatira ang mga katutubo, no? Ito nga guys, bigyan natin ng reaction nitong sponsor na to na hindi makamove on dito sa mga bumabati ko sa kanya, no, sa aming mga reactionist. I think ano na to, halo-halo na tong emotion nito. Nalang may commercial po. Sa food bank, sinusuk $2 million. Grabe. Kaya yun, huwag kayo kasi magpapaniwala ng ano. Tapos alam mo na nangyari ng controversial na ito, nakakatawa. Dahil ang daming gusto magiging friend ko, hindi natuloy ako magpapaniwala. Diba, naging instant controversial ka, naging instant fame ka, dahil sa ginawa mong kadakdakan, dahil sa sobra mong paghamak dito sa mga mahihirap at lalo na sa amin o sa mga nagcha-charity. Ako po ay isa rin po ako sa part sa mga nagcha-charity. Ang amin pong community ay maliit lang po pero kami po ay nagbibigay tulong din po sa mahihirap na Pilipino, no? At nakakatulong naman po kami sa maayos sa iba't ibang nangangailangan. At very blessed po kami kasi nga ang community po namin at ang aming mga sponsor ay napaka-generous. At kaya po ako dito, no, binibigyan ko to ng reaction kasi sobrang napakayabang at talagang nakakainit ng dugo po. Tapos punta na lang kayo dun sa message kung makapasok kayo kasi ang maigpit si Mita kasi ako may-ari, nagbabayad din ng tax. Limited lang talaga ang access niya sa akin. Wow, limited daw po ang access ni Meta sa kanyang messenger, no? Wow, madam, sana all limited. Kasi kami dito at lalo na yung iba naman dito na nagpe-Facebook, nagre-reels, I think naman hindi naman sila limited, bukod tanging ikaw lang unlimited. Kasi bakit? Dahil sa ugali mo. Dapat maging limited lang ang mga taong kakilala mo. Dahil I think kung meron ka pang makikilala na iba,
Baka malason sila sa ugali mo. O baka isuka ka nila sa asal mo. Kaya nga kawawa kayo. Ganyan. Kaya sabi ko, nakabingwit na kayo ng malaking isda sa PBTim, sa laking Pilipino community. Wow! Malaking isda raw. Nakabingwit na daw na malaking isda. Mundo dito sa Amerika, di lang sa ibang Amerika lang, nawala pa dahil Hoy! Madam, kung ikaw lang naman ang tinutukoy mo na malaking isda na nawala pa, ay naku po, kami, na kahit na hindi kami membro ng PB team o ni Pugong Biyahero, ay nagpapasalamat kami. Nagpapasalamat kami dahil hindi ka nasama sa amin at hindi ka nakaano sa amin. Kumbaga nagkaroon ng ugnayan sa amin. Dahil sa asal mo na yan, hindi ka tanggap-tanggap ang ibibigay mo. Kasi parang pakiramdam pa namin, mas magiging worse pa ang gagawin mo pag once na ikaw ay tinanggap. Kasi nga, sa tingin ko sa iyo, madam, mukha kang bukod sa pagiging mata pobre mo at napakayabang mo, mukha ka rin mapagmando. Alam mo yon, mukha kang mapagmando na dapat kung ano ang sinabi mo at kung ano ang gusto mo ay masusunod. At salamat naman at dito sa ginagawa ng mga malicious na sabihin pa, ikaw na una, madam, ano ako na una, madam? So kayo kasi ang malaki daw siyang malaking isda daw siya. Madam, sabi ko nga nung mga sa una kong vlog, kung ikaw lang naman din ang tutulong, ay maraming salamat na lang. Wag na lang. Kasi sa asal ng ugali mo, na hindi mo mawari kung ano bang takbo ng utak mo. Nagmumukha ka ng may something sa utak mo. Kaya nga sabi nga ng kaibigan mo, 'di ba? Kailangan mo nang magpa-check up. Kaibigan mo 'yan nagsabi at nagpayo sa iyo na kailangan mo na nang magpa-check up dahil sa mental health mo. Dahil kung ano-ano nang lumalabas diyan sa bunganga mo. Kung ako sa iyo, dapat tinanggap mo na ang pag-apologize ni Sir Paul o ng Pugong Biyahero. Dapat naging maayos ng pag-uusap ninyo, hindi ka na dapat nagsalita ng kung ano-ano pa. Pero dahil mayabang ka, mata pobre ka at gusto mong ipakita dito sa SOCMED kung ano at kung anong meron sa pamilya mo at sa pagkatao mo. Kaya ngayon, sabi ko nga, deserve mo ang makatanggap ng basher. Deserve mo yan dahil sa pag-uugali mo na hindi makatao. Sa totoo lang, feeling mo na kayong kawalang ka, feeling mo nakakahinayang ka. Hindi, madam. Nagpapasalamat pa siguro ang buong team ng PB at siguro at lahat ng mga nakakapanood nitong reaction namin na hindi ka naging part ng isang community o naging part ng isang charitable dito sa Pilipinas dahil dyan sa pag-ugali mong mata pobre ka. mahigpit si Mita kasi ako may-ari, nagbabayad din ng tax. Limited lang talaga ang access niya sa akin. Kaya nga kawawa kayo. Ganyan. Kaya sabi ko, nakabingwit na kayo ng malaking isda sa PBTim, sa laking Pilipino community sa buong mundo dito sa Amerika. Wow! Dito sa ibang Amerika. Talaga ba? Buong mundo? Talaga ba ikaw bang pinakamalaking community dyan sa buong mundo? Bakit ka nagtiis? At bakit ka nagtyaga sa isang, sabi mo nga, pipitsugin lang, na charity ni Pugong Biyahero? Bakit hindi ka tumulong sa UNICEF? Bakit hindi ka tumulong sa isa sa mga malalaking foundation dito sa buong Pilipinas? Sa Bantay Bata Foundation? Bakit ka nagtyaga dito sa, sa isang, sabi mo nga, ginagawa ng katatawanan ang mga katutubo? Bakit ka nagtyaga? Bakit ka nagbigay ng tulong? Kasi gusto mo rin makilala ka. Gusto mong magpapakilala. Ngayon, eto, kilalang kilala ka na. Kilalang kilala ka na dito, Madam Betlog. Dahil sa ginagawa mong kayabangan at sa sobrang kamata pobre mo. Sobra kang mata pobre. Sana hindi ka pitikin ng Diyos sa ginagawa mong yan. Lang, nawala pa dahil dito sa ginagawa niyang mga malicious na sabihin pa, ikaw na una, madam, ano nga
Malicious. Ikaw ang unang nagbigay ng malicious. 'Di ba? Ikaw ang unang nagbigay ng malicious. Hindi ka kaagad na sagot, hindi ka kaagad na update kung anong nangyari sa iyong package. Sasabihin mo agad na ninakaw, baka nanakaw. Ha? Niwala kang kasiguraduhan. Yung pa lang ha, yung pa lang na pagsabi mo na baka ninakaw, ay malicious na yon at masakit na yon sa team ng PB na pagbintangan mo sila at pagsalitaan mo ng hindi ganyan. Ha? At yung lahat ng mga binibitawan mong salita, ha, sa isang number 1 charitable dito sa Pilipinas na si Pugong Biyahero, ha, na mga kung ano-ano mga salita na sabi mo ipatutulpo, na keso sabi mo patatanggalan ng license, na kesa mo sinasabi mo na ginagamit ang mga katutubo, hindi mo po alam kung ano ang nagawa niyang tulong at hindi niyo po alam kung ano ang naumpisahan nila bago sila nakarating sa ganyan sitwasyon ngayon. Ha? Isa ka talagang napakamayabang at napakamatapobre. Ha? Sana talaga hindi ka pitikin ng Diyos sa ginagawa mo. Nauna, madam. Nagpudpud na nga, madam, ang ano ko eh. Ayan, mga sharer. Sharer. Nalilito lang ito makita ninyo. Pasensya na. Ang galing ko ba yung mga sar? Oh, sa galing mong mang-asar, ikaw ang pikon. Ha? Sa galing mong mang-asar, ikaw ang napipikon dahil sa ginagawa mo, ha? Eto, nakikita mo, nagkakaroon ka na ng ano, ng tililing. Ha? Nagkakaroon na ng kalembang yung utak mo. Sa galing mong mang-asar, hindi mo alam kung paano mo sila isa-isahin. Paano mo isa-isahin ang mga reactionist dito na talagang bumabati ko sa iyo. Pakimbot-kimbot lang yan dahil hindi ako nagtitinda dahil pero ang dami na yan nag-aas. Madam, magkano to, madam? Magsabi lang kayo kung hindi kayo... Alam niyo guys, etong tinatopic nito ni Madam Betlog, walang-wala na to sa ano eh. Wala na to doon sa issue, sa binalik yung package. Wala na eh. Ang inaano niya na rito, dinedepensahan niya na rito yung sarili niya. Gusto niyang ipakita na kung sino at ano siya. Na, hindi niya nakikita guys ha. Habang dinedepensahan niya ang sarili niya, habang nagsasalita siya about sa nangyayari sa buhay niya, dumadami at dumadami ang basher niya. 'Di ba? Dumadami kami ditong mga reactionist dahil sa kayabangan niya. Simple lang, madam. Napakasimple. Tanggapin mo ang sorry. Nag-apologize na sa'yo si Pugong Biyahero. At sana naman nag-apologize ka na rin sa kanya. Pero hindi. Ayaw mo mag-apologize kasi tatapakan ang ego mo. Yun ang katotohanan doon. Natatapakan ng ego mo. 'Di ba? Napakayabang mo talaga. Sobra ang yabang mo. Magsabi lang kayo kung may kakilala kayong common ano diyan, doon ka mag-message sa kanya para maipasa sa akin kaya hindi na ninyo mapasok yung page ko. Hanggang ganun-ganun lang. Kaya talagang tumulong. Grabe. Kaya sana, at kaya natatawa ako eh. Nakakaawa naman po yung mga hawak yung mga sponsor na kayang tumulong, na hawa po sa inyo. Alam niyo yun? Nakakaawa po yung mga sponsor na sinasabi ninyo na kaya naman tumulong sa mga mahihirap, pero dahil ikaw ang naging leader siguro nila o ikaw ang naging spokesperson nila, nababatikos din sila dito dahil sa bunganga mo. Sa totoo lang. O pwede naman na gumagawa ka lang ng kwento na keso marami kang community, na keso malaki ang community ninyo, na keso malaking isda kayo, pero ang totoo, isa ka lang. Nag-iisa ka lang at nagbubukod tanging mata pobre kang sponsor ka. Dali dito dahil nandito. Nasa internet lang yan kung sino mga lawyer around ko dahil kaya tumigil kayo. Stop ninyo ang team ninyo. Stop making any nonsense.
since na wala ra bagyong buhay taas ginawaan ng mga Ay, madam, ikaw po sana ang magtigil, no? Huwag kami rito o ang team ng PB ang patigilin nyo. Kasi tutusin lang naman po guys, hindi po nagsasalita na, no? Huling vlog na po ni Pugong Biyahero 6 days ago about doon sa pagbabalik niya at pag-inventory niya ng mga gamit nito ni Madam Betlog na ibabalik sa kamag-anak o doon ibibigay na lang, no? Yun na po yun. Bale, 6 na araw na o 7 araw na yata at kahit sino po sa mga team po nila ay hindi na po nagsasalita regarding dito sa nangyari na to. Kami na lang pong mga reactionist ang nagbibigay ng point of view or awareness, no, sa ugali nitong sponsor na to, para sa ganun po guys, hindi lahat ng sponsor dapat ay maging maging mata pobre o akala mo kung sino, di ba? Pag tumulong nga, sabi ko nga, pag tumulong dapat bukal sa puso. Pag tumulong kayo, dapat hindi kayo mag-aano pa ng kung anong mga salita na ibigay nyo na ibinigay nyo na ipadala nyo na, di ba? Kung ngayon, kung may instruction kayo na sasabihin na ito para kay ganito, ito para sa iyo, ito para sa ganyan, nandun naman po yun sa sulat, di ba? At least, at saka isa pa, meron kayong conversation yan, meron kayong usapan yan. Pero dahil, di ba, tingin ko dito sa isang sponsor na to na si Ma'am Betlog, no? Siguro ito ay mapagmando at talaga naman napakamata pobreng tao. siya ng mga mga malisyosong mga vlogger. Ay, nagpipistahan kayo doon kung anong pinagsasabi. Ay, talaga ho, magpepiestahan ho kami kasi ho sa aasal ng ugali ninyo. At talaga naman dapat lang, sabi ko nga deserve ninyong mabas dahil sa bunganga ninyo. Deserve ninyong makarinig ng hindi magandang feedback dahil sa ginawa ninyo sa isa sa mga charitable at number 1 charitable dito sa Pilipinas na wala namang ibang hangad kundi ang makatulong sa kapwa. Ha? Ikaw kasi ang hangad mo makasira ng kapwa. 'Di ba? Sirain mo ba naman ang pagkatao ni Sir Paul? Sirain mo ang mga 4-piece? Idamay mo dito sa kalokohan mo na kung ano naman pinagsasabi mo na wala naman talaga sa issue. 'Di ba? Ang issue kasi dito, isinaoli lang ang package dahil nga hindi na healthy, hindi magaan sa kalooban nila kung ito ay ipamimigay pa dahil nga nagkaroon kayo ng hindi magandang issue. 'Di ba? Kaya mas nararapat na lang nila na ibalik sa inyo nang sa ganun gumaan ang kanilang pakiramdam. Pero dahil mayabang ka, naapakan ng ego mo, kaya ayan, hindi ka makamove on, kuda ka pa rin ng kuda. Hindi ka malaking isda, madam. Kung tutusin, isa ka lang botete. Ha? Isa ka lang botete ng gustong pumasok sa mga community na sa pagcha-charity. Isa ka lang botete. Na gusto paawayin. Hindi man ako nagbabasa niyan, day. Sabi ko, kahit pa, ano sabihin mo? Kay si mami, ganito, mabaho. Hindi daw siya nagbabasa pero affected. Aminin. Hindi ka nagbabasa pero affected ka, madam. Di ba? Pag-ano sa akin, hindi ako maanuhan yan, day. Kaya yun. Ngayon tuloy, sana makatikim naman sana tayo na malay nyo na binigyan ako ng instrument na dahil ako lang ang lagi. Binigyan ka ng instrument na sobrang buka ng bunganga mo na hindi mo alam nakakasakit ka na ng damdamin ng kapwa mo. Binigyan ka ng ibang elemento. Alam mo yung may sungay, kaya pati ikaw nagkasungay ka na rin. Dahil sa laki ng yabang mo sa buhay. Nakapanood. Minsan kasi bored din ako. Minsan ako lang mag-isa, parati ako mag-isa. Kaya naman po pala madam, ganyan po ang inyong reaksyon. Kaya naman po pala madam, nagngaw-ngaw ka dito sa community, dyan sa Facebook mo, dahil boring ka pala madam sa buhay. Gusto mo ng war and SOCMED.
Oh, sige, ibigay natin. Ibigay natin ang gusto ni Madam. Nawala, day. Yun Mm. yung parang nanalo ka na ng luto na, Luto. yun nga, na nalabahan mo yung ticket number. Hindi, wala yun. Wala ka ipakita. Alam niyo, tingin niya talaga sa sarili niya, guys. Tingin niya sa sarili niya, malaki siyang kawalan. Oo, napakabilib niya sa sarili niya. Tingin niya sa sarili niya, malaki siyang kawalan. Sabi ko, Madam, hindi ka kawalan. Sa totoo lang, hindi ka kawalan. Ha? Dahil kung kawalan ka, hindi ibabalik. Hindi ibabalik ni Pugong Biyahero ang mga package mo. Pero dahil nakitaan ka ng hindi magandang pag-uugali, ng hindi magandang asal, at sobrang mata pobre mo, kaya ibinalik, kaya hindi ka kawalan. Mayabang ka lang talaga. Mata pobre ka, mayabang ka. Yun yung nangyari. Philippines, yuhu! Natatawa lang ako, hanggang ganyan lang kayo. Hindi na kayo pwede mag-comment. Ano na lang, sino ba yung yung gumagawa ng, meron akong dito eh. Marami nag-a-apply sa akin ng mga computer. Marami daw uma-apply sa kanyang computer. Okay ka lang po ba, Madam? Buti na lang yung computer uma-apply sa'yo, no? Hindi tao. Sabi ko nga sa inyo, may something na sa utak to eh. Pati computer nag-a-apply sa kanya. Di ko kasi, mag-hire ako na ayusin yung settings. Ayusin yung settings na, kasi di ko naman sila kilala eh. Nakita mo nga kung hindi ako nagtitinda, di nga ninyo ako kilala eh. Ordinaryong housewife lang ako sa Amerika. Walang arte sa katawan. Ganun pa rin. Di ko kasi iniisip kung nasaan ako eh. I'm not, yung iba nagyayabang pag-uwi pa lang sa atin. Si Mami, eventually, wala akong kati. Oo, hindi ka nagyayabang, pero ang bunganga mo, sobrang kamata pobre, sobrang kayabangan. Baka dito sa Pilipinas, mahirap ka lang, no? Diyan ka lang sa Amerika mayaman, dito sa Pilipinas, mahirap ka lang. Wala akong kati. Wala akong kati sa katawan, so hindi nakaka-apekto sa akin. Pero, ang mga kaibigan ko, yung mga buyers na di ko naman kailangan ang simpati. Mami, tanggalin mo yung mami, kay mamatay. Kayo ang huwag kayo magpasari. Si Mami, hindi ako apektado. Nung pinapabasa ko ng asawa ko nung Sunday, siyempre naapektuhan siya dahil banat eh. After noon, pass pa kayo ng pass. Kahit yung pass na sakyanan, wala na akong pakialam. Alam guys, kung makita nyo talaga mukha niya, guys. Makita nyo lang reaction ng mukha niya. Grabe. Ipakita ko sa inyo yung isa niyang para talaga siyang may something na talaga sa utak niya. Maili lang guys nawala. Alam nyo, kagandahan lang dito kila Pugong Biyahero, hindi na sila nagsasalita. Pero itong matanda na to, no, itong mata pobre na to, sige pa rin ng banat ng banat. Sige pa rin siya kuda na kuda sa kanyang sa kanyang live stream o sa kanyang YouTube. Facebook. Sa totoo lang.
Wala na, naloka na. Naloka na ito, hiniram ko lang po tong video na to ha. Naloka na tong sponsor na to. Tingnan nyo. Hiniram ko lang po to. Ano. Naloka na, wala na, naloka na. Ayan na. Tingnan mo, butas, walang ilaw. Diba? Kung makayabang eh, akala mo kung sino. Wala na. Naloka na tong sponsor na to. Sa hindi niya na alam kung sino ang babanatan niya, kung sino ang re-reactionan niya sa aming mga reactionist. Diba? Wala na. Naloka na siya. Kahit yung bus na sakyanan, wala na akong pakialam. Ako nagagalit kasi nakakaawa kayo. Tapos basahin ko kayo. That's like a bag. Wala pa naman akong bag dito na fake. Nakaano tuloy kayo. Sobrang yabang niya, guys. Mga ano kayo, inggit. Sino na iinggit? Galante mo naman si mami mamimigay, day. Oh. Magbigay ako, day. 100,000, day. 180,000. Wala. Sobrang yabang niya, no? Basta ayusin. Sobrang yabang niya. Galante raw siya sa mamigay. 100,000, ganito, ganyan, ganon. Pero sa halaga lang, ano, o dahil lang doon sa package na yun, hindi siya makamove on. 'Di ba? Dahil lang sa package na yun, hindi siya makamove on. Dahil lang doon sa pagbalik sa kanya ng package, 'di ba? Hindi siya makamove on. Pero iniyayabang niya sa Facebook niya na 100,000 siya kung makapagmigay at galante siya. 'Di ba? Nuknukan ka talaga ng yabang, napakayabang mo. Kaya, salamat na lang talaga. Isa kang anay. Isa kang anay na papasok sa mga charity. At salamat din naman at nagpakita ka na sa ganun ay maging awareness, no? Baka merong matanggap ang ibang mga nagcha-charity rito na galing sa'yo. At mas worse pa ang maranasan. Hindi cash, mga paninda. Ngayon, ngunit nung nandyan ako, papasok ako dito, di lalo kayo ma-intimidate sa akin. Tapos bitbitin pa namin ang mga anak namin, ang mga, binigyan kami ng anak na mga gwapo, ng anak din namin, instead mangligaw sana, dahil sa mga ugali ninyo. Hello? Diba? Nakakatawa, guys. Pati yung anak niya na wala namang kinalaman sa issue niya o dito sa issue sa kanila ni Pugong Biyahero ay nadadamay na rin, no? Madam, wala kaming pakialam kung ano yung anak mo, gwapo man o ano man yung tsura ng anak mo. Ang issue nga ho dito ay doon lang sa package. Ang issue lang ho dito ay yung mga binitawan ninyong panlalait at panlilibak ninyo kay Pugong Biyahero at sa mga mahihirap na Pilipino dito sa bansa. Yun po ang issue dito. Ha? Pero sabi ko nga, dahil nga sa dinidepensahan mo ang sarili mo, normal yan, dahil nakakaranas ka ng basher, no? Pero hindi mo nakikita, diyan sa mga lumalabas mo dyan sa bunganga mo, kinakalkal mo yung pagkatao mo, lalo katuloy na nababash. Kasi mga hindi naman dapat isali yan. Pero kinakaladkad mo ang kanilang pagkatao dito. Ikaw lang ang dito, ikaw lang ang main topic dito. Ikaw lang at ang package mo at ang Pugong Biyahero ang pinaka main topic talaga dito. Pero ang dami mo nang pinagbababanggit, ang dami mo nang sinasabi. Para lang masabi lang talaga na ikaw ay mabuting tao, na ikaw ay mayaman na tao. Masyado ka, madam. Sabi ko sa anak ko, manligaw na siya, okay na si mami kasi mature ka na. Ayaw. Kagabi din yung kaibigan ko si Cebu. Hala, na-intimidate din.
Madam, alam nyo kami dito mga binibigyan ng charity, no? Kami dito mga binibigyan charity o na aambunan ng mga sponsor, kami ay marunong naman po magtanaw ng loob. No? Marunong po kami magpasalamat na mula sa puso talaga. Pero the way kasi ng ginawa mo na pananalita, no? Na bigla ka na lang nagsalita na ninakaw. Porque hindi agad nakita yung package mo. Nandun agad yung pagbibintang mo na ninakaw. At syempre nga, masakit na yung mga binitawan mong salita sa team ng Pugong Biyahero. Kaya ninanais na lang nila na ibalik sa inyo yun. Dapat inaccept mo na lang yun. No? Pati yung paghingi niya ng tawad sa'yo, inaccept na lang ninyo. Pero hindi pinahaba mo ang kwento. Dahil sabi mo nga, mismo sa bunganga mo, sinabi mo, you have a big mouth. Kaya ngayon, nangyayari ngayon sa'yo ay puro basher. Puro pambabash dahil nga sa bunganga ninyo. Alam naman po namin ang hirap dyan sa ibang bansa. Bago ka makarating sa Amerika, maraming proseso. Marami kayong dapat daanan na mga kung ano-ano para makuha ninyo ang residency dyan o ang visa dyan. 'Di ba? Lucky nga kayo dahil nakarating kayo dyan, pero wag nyo naman po sanang iniyayabang pa. Wag naman po sana kayo magmata ng kapwa ninyo Pilipino, lalo na't mahihirap. Iba talagang pananaw mo sa buhay. Sa totoo lang, kasi sa sobrang yabang mo at laki na tingin mo sa sarili mo, nakala mo higante, pero sa amin alam nyo po kung ano tingin na namin sa inyo, isa na kayong langgam. Sa totoo lang, isa na kayong langgam na pwede namin talagang pitik-pitikin dahil sa sobrang yabang ninyo. Ang yabang nito. Diba? Lana guys, eto mga pinagsasabi niya to dito sa video ay puro kayabangan na po. At puro pagmamayabang na keso mga gamit daw niya ay gold, bawal daw ang fake, ang mga gamit niya ay branded, hindi daw siya nagagamit ng mga hindi branded. Diba? Puro kayabangan na ang maririnig natin dito sa tao na to. Wala na tong sa katinuan na to. No, kaya tama lang yung sinasabi ng iyong kaibigan, yung payo sa iyo ng kaibigan mo, na you need to check up to your mental health kasi nga parang nagkakaroon ka na ng hindi maganda, no, magandang pag-iisip. Dahil kung ano-ano nang lumalabas diyan sa utak mo, sa bunganga mo, kung ano-ano nang lumalaman diyan sa utak mo. Sabi ko nga, ang overthinking din minsan ay nakaka-stress din. Siguro hindi niya na alam kung paano niya depensa ng sarili niya at yung ano-ano na mga pinagbababanggit niya. 'Di ba? Ay nako, madam. Sana naman, madam, magising na ho kayo, madam. Wag na ho kayo ganyan, madam. Madam mata pobre. Madali lang naman mag-apologize ka dahil nag-apologize na si Pugong Biyahero at ang buong team niya humingi na ng paumanhin sa'yo. Pero hindi mo binigay ng pansin. Ang pinansin mo, kaysa nagdrama-drama, etc., etc., na mga panlilibak ninyo sa community nila. 'Di ba? Hindi talaga matitigil to hanggat hindi ka rin tumitigil sa pagbubunganga mo dyan, sa pagyayabang mo dyan. Ano pang ikukwento mo bukod sa asawa mo na military, bukod sa kayo ay military family, bukod sa mga kasamahan mo, bukod sa tiyahin mo na napagawa ng simbahan, etc., anak mo na nagwapo o anuman, ano pang iyayabang mo sa buhay mo? Kalkalin mo ang buhay mo. O ikaw nagkakaladkad ng kaihiyan dito sa sarili mo. Hindi kami, Ito ay nire-reactionan lang namin dahil naririnig namin na ang layo-layo naman talaga sa topic. Sa totoo lang. Ang main issue dito, o main topic dito, ay yung pagsaoli ng package. Yun lang. Pagsaoli ng package. Sabi ko nga, kung ayaw mong tanggapin o ayaw mong ipadala dyan sa Amerika, ibigay mo sa simbahan. Diba?
Sabi mo, may mga kakilala kang mga simbahan. O pare, ibigay mo doon. Baka doon sa kani, doon pa nila mas kailangan yan. Total, kasi mga pampata naman yung mga gamit na yan. Marami kang pwede ditong tulungan. Maghanap ka. Huwag mong ipilit yung isang bagay na hindi na, ayaw na nila. Diba? Masakit lang talaga sa kalooban mo na isang number 1 charitable na pugong biyahero ay tumanggi at tinanggihan ka. Yun ang katotohanan doon. Yun ang hindi mo matanggap-tanggap. Kaya hindi ka makamove on. Diba? Pero kung talaga ikaw may puso na Kristiyano, ikaw ay talagang malawak ang pag-iisip at pag-uunawa, pwede mo naman itong ibigay na lang sa iba. Pwede mo naman sabihin na, sige, tatanggapin ko na yan, pasensyahan na sa nangyari, o sige, ibigay mo to sa ganitong lugar, o ipadala mo to kay ganito, at baka doon mas kailangan pa to. Pero hindi, pinapalaki mo ng pinapalaki ang isyo, at kung ano-ano pa mga sinasabi mo. 'Di ba? Kasi gusto mong magyabang. Yun lang talaga. Guys, hanggang dito na lang pong aking live. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta po sa akin, sa lahat po na nag-subscribe po sa akin. Thank you so much po sa inyo. At maraming salamat po sa mga nakikinig sa akin. Thank you so much. Sana guys, ito ay maging awareness sa atin itong si Madam Betlog na to o si Mata Pobre na to na mayabang na madam na to. Ay nako, madam. Sana ay maging okay na pag-iisip mo. I think kailangan mo ng konting relaxing, avoid the social media, na sa ganun talaga matahimik ka na rin. No? Kasi kami dito mga reactionist, hindi mo kami mapapatahimik dahil habang kumukuda ka, habang nangaw-ngaw ka dyan, kami rin ay magngangaw-ngaw at magbibigay ng reaksyon. Ayan guys, hanggang dito na lang pong aking vlog. Maraming salamat and have a good day. God bless you all. Bye-bye!